Sa mga nakalipas na buwan, pilit na ipinapamukha ng gobyerno ng Iran sa buong mundo na buhay pa at maayos ang lagay ng kanilang bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei. Matatandaan na noong nagsimula ang matinding gulo at mga pag-atake, inamin nila na nasugatan ng kanilang pinuno, pero mabilis daw itong nagpapagaling sa isang sikretong lugar. Naglabas pa sila ng mga detalye para mas maging kapani-paniwala ang kanilang kwento, gaya ng pagkakaroon daw nito ng mga paso sa muka at mga operasyon sa binti na naging dahilan kung bakit hindi pa siya pwedeng lumabas sa publiko. Sabi ng mga opisyal, kailangan lang daw nito ng plastic surgery para maayos ang itsura bago muling humarap sa mga tao, pero sa likod ng mga pader ay maayos daw ang takbo ng isip nito at siya pa rin ang nagpapatakbo sa bansa. Pero habang tumatagal, tila unti-unti nang nabubunyag na ang lahat ng ito ay baka isang malaking palabas lang para hindi magkagulo ang kanilang mga mamamayan. Isang matinding kaganapan sa siyudad ng Mashhad ang nagbigay ng hinala sa marami na baka ang pinuno na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay matagal na palang wala sa mundong ito. Ano nga ba ang nakita ng mga tao na naging dahilan para isipin ng marami na tuluyan ng gumuho ang liderato ng Iran? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang hinalang ito ay nagsimula nang makita ang isang mural o malaking pintura sa pader kung saan nandoon ang mukha ni Mojtaba Khamenei. Sa bansang Iran, ang ganitong uri ng sining ay inilalaan lamang para sa mga tinatawag nilang martir o yung mga taong namatay na para sa kanilang bayan at relihiyon. Kung buhay pa ang Supreme Leader, bakit siya isasama sa listahan ng mga pumanaw na? Dahil dito, lalong naging maugong ang mga usap-usapan na baka patay na talaga ang pinuno at itinatago lang ito ng gobyerno para hindi sila tuluyang iwanan ng kanilang mga kakampi. Maging si President Trump ay nagsalita na rin at sinabing ito ang pangunahing dahilan kung bakit itinigil muna ng Amerika ang pakikipag-usap sa kanila. Mahirap nga namang gumawa ng kasunduan kung hindi mo alam kung sino ba talaga ang nasa itaas at kung may tao pa nga bang nakikinig sa kabilang linya. Si Mojtaba Khamenei ay ang anak ng dating pinuno na si Ali Khamenei at ang pag-akyat niya sa pwesto ay naging usap-usapan dahil para na itong naging isang kaharian kung saan ipinapasa lang ang korona sa kapamilya. Noong mangyari ang malalakas na pagsabog sa kanilang compound, sinasabing nandoon ang lahat ng matataas na opisyal para sa isang mahalagang pulong. Hindi nila alam na bawat galaw nila ay binabantayan na pala ng mga taga-CIA mula sa Amerika at ibinigay ang impormasyong ito sa Israel. Noong lumabas si Mojtaba mula sa kanyang ligtas na bunker dahil sa akalang mas ligtas siya sa umaga, doon na nangyari ang pag-atake na naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang gusali. Sabi sa mga ulat, malubha ang tinamong sugat ni Mojtaba at baka hindi na siya makalakad ng maayos o makapagsalita gaya ng dati dahil sa tindi ng mga paso sa kanyang katawan. Pero ang malaking palaisipan sa lahat ay ang katotohanan na simula ng araw na iyon, wala pang nakakakita sa kanya sa personal o kahit nakakarinig man lang ng kahit isang audio clip ng kanyang boses. Kung talagang siya pa rin ang gumagawa ng mga desisyon para sa Iran, bakit parang multo siyang nagtatago sa dilim? Isipin nyo, bakit isasama ang isang tao sa listahan ng mga patay kung pilit ninyong sinasabi na buhay pa siya at nagpapagaling lang? Ang mas nakakatakot dito, hindi ito galing sa mga espiya o kalaban ng gobyerno, kundi galing mismo sa mga taong tapat sa rehimen. Sila ba ang may hawak ng katotohanang matagal nang itinatago sa publiko? Habang balot ng misteryo ang lagay ng kanilang leader, tila sinasamantala naman ng grupong IRGC ang pagkakataon para kontrolin ang buong bansa. Sinasabing ang mga general ng IRGC ang pilit na nagtulak kay Mojtaba para maging bagong leader at ngayon ang kanilang commander na si Ahmed Vahidi ang tila may hawak ng lahat ng baraha. Siya na ang nagkokontrol sa militar, sa gobyerno at maging sa mga negosasyong nagaganap sa ibang bansa. Pero tila nabasa ni President Trump ang laro nila kaya bigla niyang ipinakansela ang pagpunta ng kanyang mga sugo sa Pakistan. Ayon kay Trump, sayang lang ang pagod sa mahabang biyahe kung hindi rin lang sigurado kung sino ba talaga ang may kapangyarihan sa Iran para magdesisyon. Sa madaling salita, parang nakikipag-usap ang Amerika sa isang multo.
Ang nakakaaliw rito, noong marinig ng Iran na ayaw na silang kausapin ni Trump, bigla silang nagpadala ng mas magandang proposal para sa kapayapaan sa loob lang ng 10 minuto. Kitang-kita rito ang desperasyon nila dahil alam nilang hindi sila titigilan ng Amerika hanggat may banta pa sila ng nuclear weapon. Ang foreign minister ng Iran, na kakakaalis lang ng Pakistan, ay nagmamadali na namang bumalik doon para lang maisalba ang usapan. Bakit nga ba sila ganito kadesperado? Simple lang, dahil sa tinatawag na Operation Economic Fury. Kahit tumigil ang mga bomba, hindi naman tumitigil ang pagpiga ng Amerika sa kanilang ekonomiya. Pinupuntahan at pinapatawan na rin ng parusa maging ang mga maliliit na refinery sa China na pilit tumutulong sa Iran para makapagbenta ng langis ng palihim. Sa gitna ng lumalalang krisis, hindi lang ang mga bomba ang nagpapaluhod sa Iran, kundi ang unti-unting pagkasira ng kanilang pinakamahalagang kayamanan, ang langis. Alam niyo ba na kahit tila tumigil ang bakbakan sa himpapawid, ang Amerika naman ay mas lalong hinihigpitan ng Operation Economic Fury? Ngayon ang puntirya nila ay ang mga tinatawag na teapot refinery sa China. Ang mga ito ay maliliit na planta na itinayo lang para bumili ng langis mula sa mga bansang may parusa gaya ng Iran at Russia. Bakit sila teapot? Dahil kumpara sa mga higanting kumpanya ng China na takot masanksyon ng Amerika at mawala ng access sa dolyar, itong mga teapot refineries ay walang pakialam sa international banking. Pero hindi ibig sabihin nito ay ligtas na sila. Hinahabol na rin ngayon ng United States Treasury ang mga shipping at insurance companies na nagdadala ng langis na ito. Kapag nahirapan silang magbayad at mas naging komplikado ang proseso, babagsak ang kita ng Iran at doon na magsisimula ang mas malaking problema. Hindi lang sa langis nang gigipit ang Amerika dahil maging ang mga crypto assets ng Iran ay hindi rin nakatakas. Marami ang nagsasabi na ang cryptocurrency ay hindi kayang kontrolin ng gobyerno, pero ang totoo, kaya nilang habulin ang mga kumpanyang nagtatago ng mga account na ito. Na-freeze na ang mga pondo ng rehimen sa crypto, kaya lalong nawalan ng panggastos ang kanilang mga opisyal para sa giyera. Pero ang pinakamatinding krisis na kinakaharap nila ngayon ay hindi lang ang kawalan ng pera, kundi ang kawalan ng mapaglalagyan ng kanilang langis. Sa sobrang desperasyon, pati ang mga lumang barko na dapat ay retirado na, ay pinapaandar nila muli para lang gawing floating storage unit sa dagat. Base sa satellite data, mayroon silang 9 na supertankers sa Persian Gulf, pero kahit gamitin nila lahat iyon, bibigyan lang sila nito ng dagdag na 18 araw bago sila tuluyang mapuno at mawalan ng mapaglalagyan. At dito na papasok ang nakakatakot na babala ni President Trump. Kapag napuno na ang lahat ng imbakan at wala nang mapaglagyan ng langis, mapipilitan silang itigil ang pagpapatakbo sa kanilang mga oil wells. Ayon kay Trump, kapag pinatay mo ang makina sa ilalim ng lupa dahil barado na ang daloy, maaaring sumabog ang mga linya nito mula sa loob dahil sa sobrang pressure ng kalikasan. Kapag nangyari ito, kahit anong gawin nilang pagkukumpuni sa hinaharap, hindi na kailanman babalik sa dati ang dami ng langis na makukuha nila, posibleng kalahati na lang ito ng dati nilang produksyon. Ito ang dahilan kung bakit tila pinapatagal ng Amerika ang negosasyon habang nakabara ang kanilang mga barko dahil alam nila na sa loob ng 3 araw ay maaaring tuluyan ng masira ang ekonomiya ng Iran nang hindi na muling mabubuo pa. Kahit nasa Pakistan na ngayon ang foreign minister ng Iran para magmakaawa na ituloy ang usapan, mukhang may isa silang mabilis na paraan para lumuwag ang sitwasyon, ang buksan ng tuluyan ang Strait of Hormuz para sa lahat. Hindi man ito garantiya ng kapayapaan, maaari naman itong maging hudyat para luwagan ang blockade. Kayo, sa tingin nyo ba ay handang isakripisyo ng Iran ang kanilang pride at buksan ang dagat para lang maisalba ang kanilang mga oil wells? O hahayaan na lang ba nilang tuluyang gumuho ang kanilang tanging pinagkukunan ng yaman habang patuloy silang nagtatago sa likod ng mga lihim? I-comment nyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating update tungkol sa labanang ito sa gitnang silangan.